Ganyan kasi ang nangyayari, hindi lang sa kabataan, no, kundi sa lahat ng tao. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Kung makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi nawawala yung moral ascendancy nung nasa taas, yung mga nasa taas. Sinabi natin nasa taas, yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President. Kapag ganyan yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag nawawala yung respeto, nagkakanya-kanya lahat ng tao. That is a manifestation of a weak leadership. Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRAD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas na si PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso, at kung makikita natin na walang schedule ng hearing ng release at ang meron lang schedule ay yung kanyang trial proper. Vice President Sara Duterte, good afternoon in this sunny day in The Hague. Kamusta kayo today, ma'am? Yes, I'm okay. Loving the sunny weather. Hindi kailangan mag-jacket. Very summer-ish. VP, how is your visit with PRRD today? Very good. Very happy ang mood ni President Duterte. And binanggit ko sa kanya na bago ako pumasok kanina, merong mga Filipinos na saan na sila? Yes. Merong mga Filipinos kanina na nag-aantay sa labas at nagpapaabot ng kanilang pangangamusta sa kanya. And sabi niya na titigil na daw siya sa pagsasabi na huwag kayo gumastos, huwag ninyo inconvenience yung sarili ninyo sa pagpunta dito. Sabi niya, gawin niyo na lang daw kung ano yung nasa puso ninyo. VP Inday, marami po kasing claims circulating on different social media platforms, ma'am, putting your statement doon sa London rally niyo, ma'am, out of context, na sinabi niyo daw, pinapalabas na lalabas na si PRRD next week from the ICC. Ma'am, just to set the record straight, is there a truth to that claims? Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRAD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas na si PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso, at kung makikita natin na walang schedule ng hearing ng release at ang meron lang schedule ay yung kanyang trial proper. VP, okay lang ba si PRRD with the heat right now, with the current weather ng Netherlands? It's very siguro comfortable sa init dahil kahapon naka-sweater pa rin siya. At sinabihan ko na siya na hindi ko na kaya yung init dito sa kwarto, so kailangan natin buksan yung window. Tapos kanina, naka-close na naman yung window, so sabi ko sa kanya, walang hangin doon sa loob. So sabi ko, pwede ba natin buksan yung window? So pumayag naman siya. Mas gusto niya ang mainit kaysa sa malamig. Hindi siya makatolerate ng sobrang lamig, kaya usually nag-aalala tayo kapag
autumn and winter months na dahil sobrang lamig talaga. Ma'am, on a different topic, may question po. Ma'am, any thought po about sa Foxilica na balak po itayo sa Pilipinas? Ano na? Paxilic? Yung Paxilica. Paxilic? Hindi ma'am, Paxilica. Do you know anything about that? Wala ma'am? ako. I cannot comment on that. Ano pong masasabi niyo, ma'am, sa mga kabataan ngayon na nagiging violent na po sila? Nagiging marahas na po sila to the fact na sa loob po ng school is nakakagawa na sila ng krimen. Ganyan kasi ang nangyayari, hindi lang sa kabataan, no, kundi sa lahat ng tao. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Kung makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi nawawala yung moral ascendancy nung nasa taas. Yung mga nasa taas. Sinabi natin nasa taas, yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President. Kapag ganyan yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag nawawala yung respeto, nagkakanya-kanya lahat ng tao. That is a manifestation of a weak leadership. VP Inday, just to close out the interview, do you have a message to the Filipino people? Actually, there's a lot of statement coming from, or reaction nila sa SONA na pawang promises lang daw kuno ni BBM. And actually, I'm one of the many Filipinos who are very much excited, no, sa 2028 election kung magkakaroon man, ma'am. What's your message to people like me and millions of us? Oo. Para na ako silang plaka basta paulit-ulit na masasalamat sa lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero pareho pa din yung aking mensahe. Ang aking mensahe is a message of gratitude sa patuloy na suporta. And I can only pray that God will bless you in your personal lives because of your love for your country. And kanina tinanong pa si President Duterte kung meron pa siyang mensahe para sa inyo dito sa labas na nasa Duterte Street. Meron siyang mensahe pero in general kasi yung kanyang pinadala na mensahe at sasabihin ko verbatim. Sabi niya, my best wishes to the men and women and LGBT of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. You are very close to my heart because you offer your lives for the country. Practice pa ako niyan doon para hindi ko makalimutan. Yan yung verbatim. May pahabol na question daw, Ma'am, ma'am. speaking of mensahe, any message ma'am kay Senator Rodante Marcoleta? Oh, yes. Nagbisita ako sa kanya immediately after nung nag-submit siya sa court. And I will speak to him very soon. Pagbalik ko ng Pilipinas, meron ko mga schedules na pagbisita sa mga politicians and mga individuals na nagsusuporta ng mga politicians na nasa detention. Thank you, ma'am. Thank you, VP. Mabuhay ka. Salamat, mabuhay kayong lahat. May God bless you.